Huwag kayong matulog. Hanapin at ninyo yan. 2013 pa nang simula ng Davao City ang pagbukas ng Rojas Night Market sa Davao. Naging popular attraction ito sa mga lokal na residente at mga turista. Sa tuwing sasapit ang alas 6 ng gabi ay napupuno ang kahabaan ng Rojas Avenue ng sari-saring food stall, lalo na ng mga inihaw na pagkain tulad ng tuna, pork belly at barbecue na kinagigiliwan ng marami. Hindi lang pagkain ang may enjoy mo dahil may massage service din para sa mga gustong magpamasahe. Katunayan, isa ito sa dinarayo dito. Subalit pagsapit ng September 2, 2016, bandang alas 10 ng gabi ay hindi inaasahan ng marami na may darating palang panganib sa kanila, nakikitil sa maraming buhay. Ilang minuto lamang bago mag alas 10 ng gabi ay may isang lalaki ang dumating sa lugar na mga masahista. Nagpamasahe ito pero hindi tinapos ang sesyon. Nagbayad at mabilis na umalis. Subalit kagad namang tinawag ang kanyang pansin para ipaalam na naiwan nito ang kanyang bag. Pero hindi umano pinansin ng lalaki at dire-diretso na itong umalis. Sa pag-aakala naman ng mga tao doon na baka pagmamay-ari ng iba ang naturang bag, ay hinayaan na lamang nila ito, bagamat ilan sa kanila ay sigurado na ang kaalis na lalaki ang nakaiwan dito. Hindi pa nagtatagal nang makaalis ang lalaki buhat nang ito ay manggaling sa massage area ay ilang saglit pa ay ginulantang na sila ng malakas na pagsabog. Kumimbal sa lahat ang kalunos-lunos na sinapit ng mga napuruhan sa nangyaring pagsabog. Kaagad na nagkalat sa paligid ang katawan ng mga dugong biktima at 14 dito ang kaagad na namatay. Samantalang nasa 70 naman ang mga nasugatan. 30 sa mga ito ay malala na dinala sa hospital. Subalit sino at ano ang dahilan ng ito? Ang naganap na pagsabog ay ilang kilometro lamang ang layo sa Ateneo de Davao at Marco Polo Hotel kung saan madalas puntahan ni Pangulong Duterte. Katunayan ng mangyari ang pagbomba ay nasa Davao umano ito. Samantala, bilang pag-iingat at sa posibilidad na meron pang nakabantang panganib ay naka-heightened alert ang buong lungsod ng Davao. Kaugnay sa nangyaring pagbomba noong September 2 sa Rojas Night Market, ang Davao ay sumailalim sa state of emergency. Makalipas ang 2 araw, September 4, 2016, sa bisa ng Proclamation No. 5 ay opisyal na nagdeklara ang Pangulong Rodrigo Duterte ng National State of Emergency ang bansa at sinabing ang nangyaring pagbomba sa Davao ay isang lawless act. Hinikayat naman ang lahat na maging mapagmatsyag sa paligid at ipaalam sa kinauukulan ang anumang kahina-hinalang kilos. Naglaan din ng 3 milyon sa sino mang makakapagsabi o makakapagturo sa mga responsable dito. Ayon sa mga ulat, ay 2 linggo bago ang pagbomba ay nakakatanggap na umano ang City Mayor's Office sa Davao City Police at Task Force Davao ng threat bago ang nangyaring pagbomba dito. Sa inisyal na investigasyon na ginawa ng mga eksperto, ang ginamit sa pagsabog ay isang mortal-based improvised explosive device at ito'y ayon sa mga nakuha at nakalap na shrapnel sa lugar. Samantala, bagamat malaki ang posibilidad ng mga militanteng grupo ang may gawa nito dahil sa pinag-igting na malawakang opensiba sa Sulu ng mga AFP sa mga Abu Sayyaf dahil sa nangyaring pamumugot nila sa 18 years old na binata na kanilang dinukot matapos hindi makapagbayad ng ransom money noong August 22, 2016 kaya ipinag-utos sa Armed Forces ng Pangulo na tugisin ang mga Abu Sayyaf. Pero tinitignan din ang anggulo na kung saan ay baka may kinalaman ito sa kampanya ng Pangulong Duterte sa droga. Makalipas ng 1 buwan, October 4, 2016, habang nagsasagawa ng mobile checkpoint sa Cotabato ang AFP at PNP, ay 3 lalaki ang inaresto sakay ng motorsiklong walang plaka. Nakuha at nakumpiska sa kanilang isang machine gun, caliber 45, mga IED materials at cellphone. Kinilala sila bilang sina TJ Tagadaya Makabalang, Wendell Apostol Factoran,
at Musali Mustafa at napag-alaman ng miyembro sila ng Maute Group na nakabase sa Lanao del Sur kung saan kasama nila ang ilan pang dayuhang terorista. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, sila ang direktang may partisipasyon at responsable sa Rojas Night Market bombing noong September 2, 2016. Napag-alaman na si Makabalang ang triggerman kung saan siya ang nagsagawa ng phone call para ma-detonate ang bomba na dala-dala na manufakturan na kanyang iniwan sa massage area, habang si Mustafa naman ang nag-record ng insidente. Batay ito sa video sa cellphone na nakuha sa kanila. Sa bisa ng search warrant ay pinasok ang bahay ng tatay ni Makabalang at doon nakuha ang ilang matataas na dekalibreng baril at ang mga gamit sa paggawa ng bomba. Dahil dito ay kagad ding tinakip ang ama nito, masasabing tagumpay na nga ang pagkakahuli sa nasabing mga salarin. Kasunod nun ay 4 pang mga kalalakihan ang nahuli na may kinalaman din sa pagbomba. Samantala, umakyat naman ang bilang ng namatay sa unang naitalang 24 ay naging 15 dahil namatay ang babaeng buntis. Sinasabi ng ginawang pagbomba ay isang paghihiganti sa nangyaring sagupaan sa pagitan ng Maute at militar noong February. Sinasabi rin na plinano ang Davao bombing 2 linggo bago ito mangyari. Sa gayon ay mailihis ang atensyon sa isinasagawang massive operation sa Abu Sayyaf na nagsimula pa noong Hulyo. Bilang pag-alaala naman sa mga nasawi ay naglagay ng Memorial Park sa Davao bilang pag-alaala dito. Sa pagkakahuli sa mga ito ay patunay na nangingibabaw pa rin ang lakas ng pamahalaan na matugis ang masasamang elemento at sinisiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan.